Perfect para sa mga tamad days. So, isa sa mga takbuhan ko na skin tint yan. Medyo matapang yung amoy nito. Mas maganda siya habang tumatagal. Pang buong araw, I would say hanggang 12 oras. The best yung coverage. Ito yung matasuggest ko. Nakailang bote na rin ako nito. Parang makeup artist ang nag-makeup sa'yo. Okay, hello guys! Welcome back sa ating channel. Alright, so today, ultimate guide para sa foundation. Para sa mga oily skin and textured skin, okay? Meron tayo ditong 10 foundation bases or yung mga madalas na ginagamit ko as base. Kung meron kang dry skin, I'm sorry! Pang oily skin lang tayo for today. Ano? Kasi I have oily skin. So, yun yung mare-review ko. Yun yung ma-share ko sa inyo. Pawisin and textured yung skin ko. So, kung check lahat sa inyo, yung mga yan, naku, may enjoy nyo tong video na to and sana makatulong. And I did this video para maging guide sa mga nagsisimula pa lang mag-makeup, nagsisimula pa lang mag-foundation. Ano bang okay na foundation currently? For 2024 to, ha? This is my current, siguro favorite, best of the best foundations. Halo-halo siya, no? May nahalo dito na dalawang hindi local brand, pero mostly local brand, okay? And madaling hanapin. Lalagay ko yung links ng mga nagamit ko sa description box and other products na on my skin. Actually, in-apply ko isa-isa itong mga to, pero yung makeup same pa rin. Blush same, highlighter same. Ilalagay ko yung mga yon sa description box yung listahan, alright? Normally, pag nagre-review ako ng foundation, hindi talaga ako nag-a-apply ng primer. Kasi kung maganda na yung foundation mo, hindi mo na kailangan ng primer, diba? Less product pa, ba? Diba? For this video, no primer needed. So, ganun siya kaganda. Hindi rin siya in order, ha? Na, dahil ito yung nauna, ito yung best. Hindi. So, in order, ito yung mga lahat most used ko. Walang favoritism sa kanila. Lahat pantay-pantay sila. Sila yung the best. Okay? And of course, having oily skin, minimal baking lang yung ginagawa ko with this foundations. Uulitin ko ulit, kung maganda yung foundation mo, hindi mo na kailangan mag-bake. And pag meron kayong mga hinahanap dito na hindi nakasama, ibig sabihin, hindi ko siya most used. Ibig sabihin, may reason kung ba't hindi ko siya ginagamit. So, wag nyo nang hanapin ng wala, okay? And most of this, na-review ko naman siya. So, ilalagay ko yung card sa taas if you wanna see yung first impression review ko dito sa mga foundation na to. So, without further ado, alam ko nagmamadali kayo. Okay, let's move on with the video. Isa sa mga favorite ko na everyday skin tint ito, yung Maybelline Fit Me. Infused siya with vitamin C. Meron na rin siya SPF 50, PA+++. Pero hindi ako nagre-rely sa SPF nitong mga bases natin, ha? Kailangan may hiwalay tayo na sunscreen. Pero it's nice na meron siyang SPF na coverage, diba? Meron siyang 6 na shades, which is very good. For its price, yung packaging, $399, straight to the point, fresh tint, yan na siya. So, wala akong problema doon. Mas preferred ko siyang ina-apply using a brush. And guys ha, ito tip ko sa inyo if you're applying your base. If you're using a brush, ilagay nyo muna siya dito sa palad nyo and then saka nyo i-tap dito. Parang kinakalat nyo na yung foundation dun mismo sa brush. Para pag once na in-apply nyo, mas madali and I think mas nakakatulong para mas magmukhang airbrush yung finish ng inyong base. Mas preferred kong ginagamit yung brush dahil nga light coverage lang to. So para mas makuha ko yung coverage na. So brush yung ginagamit ko. Tapos, saka ko kukuha ng damp sponge. And ito yung marirecommend ko. This is the Flat Edge Round Sides Precision Blend. Of course, available sa aming Shopee, Lazada, and TikTok. Lalagay ko yung link sa description box. Ito kasi mas dense siya. So, hindi siya basta-basta magsisip-sip ng product. So, this is perfect sa mga thin consistency na foundation or bases. Like the skin tint. Ayan, fresh tint ng Maybelline. Yung coverage niya, very light lang. Pero perfect pa rin siya for everyday. You know, parang pang-even out lang ng skin tone. Magaan lang din siya sa face. Very lightweight. Finish niya, I would say, may blurring effect naman siya kahit papaano, especially when you apply powder, okay? Translucent powder lang yung ginagamit ko and normally hindi na ako nagbe-bake lalo na kapag ka-skin tint, you know, pang everyday lang, hindi na ako nagbe-bake ng bongga. Yung amoy niya, wala naman ako masyadong maamoy sa kanya. Hindi siya bothering, pero hindi rin siya mabango. Gets nyo? Medyo naamoy ko yung sunscreen ingredient sa kanya. Pero other than that,
tolerable. Longevity, okay, with skin tints, usually, especially ito yung Maybelline Fit Me, you know, pang sandaling lakad lang, for errands, ganyan. Okay na siya for 6 hours max on my oily skin. Pagdating ng 6 hours onwards, medyo malala na yung oil sa aking skin. Sa mga magtatanong, does it transfer? Yes, nagta-transfer siya. And normally, almost lahat naman ng foundation nagta-transfer. Especially kung marami pa kayong nilalagay sa face nyo, maliban sa foundation, naglalagay kayo ng blush. For sure, magta-transfer yan sa face mask nyo. Isa sa mga most used ko na skin tint ito and marirecommend ko sa inyo. Yan yung fresh tint on my face. So, yung mga blemishes natin na ganyan, for sure, kakailanganin ko ng concealer. Hindi ako naglagay ngayon ha, for the purpose of this video, para makita nyo ano bang magiging itsura niya on the skin. And by the way, ang shade ko pala dito is 05. Next one is Ever Bilena Plus Good Skin Day Serum Infused Skin Tint. Ang shade ko dito is Oriental. Tube packaging lang siya, which is actually mas okay para sa akin kasi mas nasisimot ko siya. Price nito is 325 pesos at ang laman niya ay 30 grams. Isa sa mga most used ko na pang everyday na skin tint. Meron din siyang skincare benefits. Meron siyang bakuchiol and hyaluronic acid. Perfect para sa mga tamad days, you know, pang mabilisang makeup. In total, meron silang 5 shades available. Mabilis lang siyang i-blend. Pwedeng damp sponge, pwede rin brush. Pero like I said kanina, kung gusto nyo ng mas added coverage, mas maganda gumamit ng brush para talagang makuha mo yung coverage na gusto mo, if ever. Pero since skin tint, usually light coverage lang talaga siya. Pero at least mapipiga mo pa rin, diba? Ang coverage niya, I would say light to medium, pero hindi enough to cover the blemishes. As you can see, kita pa rin yung ating namamayagpag na pimple dyan. And yung dark, sobrang dark na blemish ko dito, pinanggalingan ng pimple. Ang finish na, it's matte. Pero alam niyo yung parang filtered na matte. Parang blurring siya sa pores. May scent siya pero very mild lang. Longevity, mas tumatagal to compared kay Maybelline Fit Me Fresh Tint. Ito, 8 hours. Okay na okay siya pang everyday. And actually, naisip ko yan, siguro kung pumapasok ako sa office or umaalis ako everyday, ito yung magiging go-to ko talaga. Kasi 8 hours talagang pasok ang inyong office hours. It looks good din pala sa photos, guys, ha. For my oily skin, baking talaga is the key. Kasi pansin ko, pag hindi ako nag-bake, ang bilis ko mag-oil up. Pero pag once na mag-bake ako with any translucent powder, okay naman siya, okay? Tumatagal naman siya before ako mag-blot. Pero definitely, magbablot pa rin ako. If you have very oily skin like me, talagang mag-oil up ka pa rin, ha? Pero for its price na 325 pesos, magre-reklamo pa ba ako with this finish? Okay na ako. And yung shade niya na Oriental is wow! So, isa sa mga takbuhan ko na skin tint yan. Ever Bilena Plus Good Skin Day. Good Skin Day talaga. So, usually, yun yung pumapasok. Pag okay yung skin ko, for example, bibigyan ko kayo ng scenario. Kunwari, gumising ako isang umaga. Uy, ang ganda na skin ko ngayon na. Pero gusto ko mag-makeup. So, ito na lang yung kukunin ko. Sa name niya mismo, malalaman mo na light coverage lang to. Gusto ko mag-makeup, pero gusto ko i-flex pa rin yung skin ko. So, hello, Good Skin Day tint. So, Vice Cosmetics Blurfection Skin Tint. Isa rin sa mga gamit ko to. Ang shade ko dito is Freshness. If you're watching the vlogs, alam niyo yung lagi kong ginagamit to. Oo. Actually, lahat naman itong mga ma-mention natin ngayon is talagang gamit na gamit ko. Packaging niya, yes pa rin sa akin to kasi tube packaging. It has 30 ml for its price. Meron silang 6 shades na available. Sheer buildable coverage daw siya. As you can see, parang nga siyang foundation eh. Actually, mas gusto ko to, yung Blurfection, compared dun sa foundation nila. Ang bilis ko mag-oil up doon, pero ito ang ganda niya sa skin. And very, very pang everyday, you know. On application, usually brush yung ginagamit ko. Pwede rin naman sponge, damp sponge, okay? Coverage niya, ayan, siguro masasabi ko tong light to medium coverage. Pero, again, hindi enough para matakpan yung mga major na blemishes, ha? I have to remind you, skin tint siya. Pero tingnan nyo, ang ganda pa rin, no? Parang meron siyang blurring, as in blurfection talaga. Talagang blurring effect siya. Yun lang yung problema ko, yung scent. Medyo matapang yung amoy nito. So, yun lang. Sa lahat yata, ito yung pinakamatapang talaga yung amoy. Hindi ako fan ng amoy niya. Ito yung pinakamarami na naka-infuse sa kanya. Meron siyang macadamia oil, grapeseed oil, sunflower seed oil, vitamin C, vitamin E, diba? Bongga. Ang daming skincare benefits. So, perfect talaga pang everyday. Mura na siya. Wala pang 500 pesos.
pack. Once na ginamit ko siya, nagbabalat yung skin ko. Pag meron kang dry patches sa skin, ang sagawa niya. So, make sure to prep your skin, mag-moisturizer kayo ng bongga. Pero, it's still very good on oily skin. Matagal before ako mag-oil up dito sa Blurfection. Last year, isa sa mga the best na na-try ko. Alright, so let's move on sa next one. If ever you're wondering anong ginagawa ko para mag-move on tayo sa masusunod, ayan. Makeup remover wipes to the rescue. Tingnan nyo, oh, binura ko na siya. Tingnan nyo, ang ganda, diba? Oh, ang ganda ng coverage niya, in fairness. At saka, ang comfortable niya sa skin, yun. Oh, by the way, matte talaga yung finish niya, ha? BLK Daydream Airy Sunscreen. Oh my gosh, sobrang love na love ko to. According sa kanilang Shopee page, pwede pala siya sa kahit anong skin types. I'm not sure, pero ito ang sure ako para sa oily skin. Mas maganda siya habang tumatagal. Except na lang pag hulas na hulas ka na, ha. Ngayon, bagong apply pa lang siya sa aking skin. Pero habang tumatagal, parang iba yung nagiging glow. Talagang naturally, parang glowing yung skin. In my honest opinion, ganun yung finish niya. It's a tinted sunscreen. Very lightweight siya. Halos feeling mo nga wala kang in-apply. Sa lahat yata, ito yung pinaka-lightweight. Pero medyo mahal siya, no? Ang price niya is $899. Regular price. Actually, regular price na dito sa Shopee, $1,049. Pero I'm not sure kung totoo yun. Sa lahat, ito yung pinakamahal na, you know, pang everyday na marirecommend ko. Pero feeling ko sulit naman siya. Kasi habang tumatagal talaga sa skin mo, mas maganda talaga yung effect niya. Ang peak niya is around 3-4 hours, ganyan. Lalo na pag medyo lumabasan ng konti yung oil sa skin mo, parang, ay wow. Minsan second look talaga ako sa salamin, parang, ganda na skin ko ah. Hello, BLK. And nung nag-beach kami, ito yung gamit ko. Para naka-aura pa rin ako. Kasi yung coverage niya, it's good as a foundation. Pero, I would say mga light to medium coverage lang siya. Tingnan nyo naman. Natural matte. Yun yung purpose ng zinc yata na nandun sa kanya. Ang naaamoy ko lang sa kanya is yung amoy ng sunscreen na mahirap naman talaga i-mask yun. Pero halos wala talaga. Wala talaga siyang fragrance. So, hello sa mga ayaw ng maamoy na makeup. Ito yung marirecommend ko for you. And siguro yung binibigay niya na hydration, yun siguro yun eh. Kaya habang tumatagal, mas parang ang fresh ng skin ko. And again ha, it has SPF 50. Of course, nag-oil up pa rin ako. Pero matagal. Matagal bago ako mag-oil up. Siguro mga 4-5 hours sa ako mag-oil up. Kailangan ko nang mag-blot by that time. Parang times 2 yung presyo nito eh. Compare dun sa mga na-recommend ko nung una. Pero kung may budget ka, you should try this. I think ito yung first na tinted sunscreen na na-try ko na talagang na in love talaga ako. Oh, by the way, meron siyang 3 shades. Yung isa sheer. So, wala. Para sa mga gusto lang mag-sunscreen. Tapos may oat and butterscotch. Yung gamit ko is butterscotch. And ang laman nito ay, hindi ko alam guys. Wala nakalagay. Siguro nasa box. Eh, hindi mo naman, itatapon mo naman yung box eh, no? I think, i-compare ko siya ha. Oo, 30 ml siguro. So, ito naman tayo. Okay, burahin ko muna to. Colorette First Base. Ayan, everyday skin tint. I love this. Alam nyo, parang nga siyang foundation. Packaging, tube packaging siya. The squeeze lang. Shades na available, ito meron siyang 12 shades ang available. Regular price is $599. Ang shade ko dito is Siargao. And meron siyang broad spectrum SPF 30. And meron din siyang additional na skincare benefits like niacinamide, hyaluronic acid, azelaic acid. Isa rin to sa skin tint na habang tumatagal on your face, mas lalong nagiging blooming ang inyong skin, mas nagiging glowy, ganyan, lalo na pag lumabas yung oil. I love it. Siguro dahil meron siyang hyaluronic acid. So, ayun, thank you sa mga local brands kasi ang dami na nating options ngayon. Nag-i-infuse na sila ng skincare ingredients para naman, syempre, di ba, in the long run, hindi lang tayo nagme-makeup pantapal, kundi para pang skincare na rin. Yung niacinamide for calming, yung hyaluronic acid for hydrating, and azelaic acid for smoothening daw the skin. And mas preferred ko siya pala ina-apply using damp sponge kasi, I don't know, mas skin-like yung dating. Pag brush kasi parang foundation na talaga siya. So, para mas, mas airbrush yung dating. Pero once na mag-set siya on your skin, as you can see, halos hindi na makita yung pores ko, yung redness na takpan. It's really, really nice. Isa sa mga pinaka-bonggang coverage pagdating sa skin tint, itong first base ng Colorette. This is very nice and sulit na sulit for its price. As you can see, blurring siya. Matagal din before mag-oil up yung skin ko dito. And I would say,
Actually, I think sa lahat ng skin tint na na-mention ko, ito yung pinakamatagal before mag-oil up. Very oily skin friendly. And wala akong nakikita na sumisiksik sa mga gilid ng nose ko. Isa sa mga problema ko din yan, wala masyado, walang cakiness. Yun nga lang, kung hindi nyo bet, yung gusto nyo talaga very sheer lang, baka hindi nyo magustuhan to kasi maganda yung coverage niya. May solusyon naman dyan, konti lang yung apply mo, o diba? So matipid nga siya actually. Pang buong araw, I would say hanggang 12 oras. I swear. Pero pagdating ng mga 4-5 hours, doon ka magsa-start mag-blot. Pero ayos lang, depende sa kung gaano ka-severe ang inyong oily skin. Pero ayos lang yun. Sa akin, I don't mind. Kasi once na mag-blot ako, fresh ulit. Blot lang ha, as in blotting paper lang. Hindi ako nagre-reapply ng anything. Kahit powder, hindi ako nagre-reapply. Always blot lang. Kasi like I always say, pag maganda yung foundation mo, no need to reapply. Okay? Pag nakita niyo yung oil, blot lang, we're good. Easy Active Foundation. Ito yung foundation para sa mga ayaw mag-foundation. Kasi sa lahat ng foundation ko dito, ito yung pinaka, para siyang skin tint. Para siyang ganun. Very comfy, very lightweight. Pinaka-lightweight actually. Ang price nito guys is 699 pesos at meron ka ng 30 ml of the product. OF 1.5 by the way yung aking shade. In total, meron silang 27 shades. Hello! Imagine local brand pero meron silang 27 shades na available. Ewan ko na lang kung di ka pa makahanap ng shade mo doon ha. This is the most hydrating din sa lahat ng foundation na marirecommend ko for today. Sobrang hydrating niya to the point na actually pag may naisip ako na look for, kunwari, today, parang gusto ko glowy ako pero gusto ko naka-foundation. Hello, Easy Active Foundation yung kukunin ko. Mas preferred kong gumagamit ng brush pag itong foundation na to kasi para mapiga ko talaga yung coverage niya. Saka ako gagamit ng damp sponge. Meron siyang sodium hyaluronate and Panax ginseng root extract. So, ito yung hyaluronic acid and antioxidant. Ayan. Pag in-apply mo siya, actually mapapansin mo very hydrating talaga siya eh. Kaya hindi siya yung mukhang cakey. Kasi ang ganda pati ng pagkaka-absorb sa skin. Ang ganda ng pagkakaset niya talaga sa skin. Yun nga lang matagal siya mag-set ha. Siguro give it 1 minuto at kalahati para talagang mag-set siya. Though hindi heavy yung kanyang coverage, buildable naman siya. Pero kung i-compare ko siya dun sa mga susunod natin na foundation, ito yung pinaka-sheer. And again, uulitin ko bilang oily skin and textured skin individual, ito is very friendly sa atin. Lalo-lalo na yung oil control nito. Ito yung pinaka-matagal before mag-oil up sa aking skin. Minsan natatapos yung buong araw, hindi ko alam, hindi ko namamalayan na, uy, ilang oras na, hindi ako nag-blot. Ganon feeling. Selling point para sa akin dito is yung oil control niya. Of course, it's lightweight like I said, and very beginner-friendly, I would say. Pero if you have blemishes kagaya ko, kailangan talaga natin maglagay ng concealer dyan. So, ayun nga, kasi nga hindi siya ganun kaganda yung coverage, hindi ganun ka-heavy yung coverage. Alright. Strokes Soft Veil Filter Foundation. Doon sa pangalan pa lang niya, yung Soft Veil Filter. Hello, parang yun talaga. Para kang naka-filter dito. Okay, so packaging niya is almost the same sila ni AC. Sa akin, okay naman, pero hindi ko to dadalhin pagka magta-travel. Sa totoo lang. Takot ako sa mga babasagin eh, lalo na pag bumabiyahe. Price nito, it's 548 pesos. So, medyo mas mura siya, no? Pero, so far, ito lumalaban to ha, sa Teviant ng foundation, yung coverage. Kung tatanungin mo ko kung anong foundation, yung pinaka-the best yung coverage, ito yung masasuggest ko. Isa sa mga masasuggest ko. Strokes Soft Veil Filter Foundation. Wow na wow talaga sa coverage. Ayan, tignan nyo naman. Oh, diba? Konti na lang ilalagay ko. Halos hindi na makita. Yung namumula ko ng pimple. Oh, pak! Ayan nga lang, they only have 6 na shades. Pero hindi naman siya nagbabago. Ang problema kasi sa ibang foundation, guys, ha? Okay, malamang may magtatanong, nasa na yung ganitong foundation? Ito mga nasa list of recommendations ko, guys. Ito yung hindi nag-oxidize on my skin. So, kung ano yung itsura niya, on swatch, yun siya on the skin. Kasi may mga foundation ako, manghirap naman kasi ng ganun. Sa totoo lang kahit ako, as a consumer, ayoko ng ganun na parang, bakit nagiging orangey? Bakit masyadong warm? Diba? So, kailangan yung marirecommend ko sa inyo is kung ano yung kulay niya on swatch, yun na talaga siya. Yun naman ang gusto ko dito sa Strokes. Feeling ko konti lang yung 6 na shades sa kanila. Oo. Ang shade ko dito is medium 02. And okay naman siya sa akin. Wala akong problema. Saktong-sakto on my skin. Hindi mo na kailangan ng magic ng primer.
to make your skin look flawless. Kasi ito pa lang, tingnan nyo naman, sobrang flawless ang skin ko kanina. Nakita nyo naman yung before, diba? Ang gusto ko rin sa kanya is kahit na ganun yung coverage niya, kahit medium to full coverage siya, ang lightweight pa rin niya sa skin. Very comfy. Hindi rin niya na-emphasize yung mga fine lines ng aking skin. Marami na ako dito under eye area, dito sa laugh line ko, hindi naman nag-crack or nag-crease doon, or you know, having textured skin, wala rin akong problema sa kanya. Ang problema ko lang siguro dito is yung oil control. Medyo mabilis ako mag-oil up sa kanya. Kaya nga hinahalo ko siya with the EC foundation. Best of both worlds. Kaya pinaghahalo ko tong dalawa. Pero siya lang, okay rin naman. Siguro mga pagdating ng 3-4 na oras and magsa-start na ako mag-oil up. Pero tolerable pa rin ang oil, ha? Blot lang naman ang solution doon. So after mag-blot, maganda pa rin. Hindi kailangan mag-reapply ng powder or kung ano man yung ginagamit yung pang reapply, wala na kailangan reapplication. Yung scent niya, okay lang, sakto lang, hindi ganun ka matapang, pero meron, okay? Actually, pag inamoy mo from the bottle, amoy pintura. Pero, mild lang hindi naman yung pintura na, kasi yung pintura masangsang talaga. Ito, mild lang. Mabilis siya mag-oil up, pero tumatagal siya buong araw. Okay? Kahit nasuot mo to buong araw. So, okay siya. Siguro kung nag-iisip kayo ng, ay, may hatinan akong kasal, pero parang buong araw yun. Kailangan makahanap ako ng hulas proof. So, yan. Isa sa mga marirecommend ko. And pack na pack yung coverage. So, for special occasion, na foundation ko siya. Detail Fresh Filter Natural Finish Foundation. Ito yung sinabi ko sa last video na ang Detail Cosmetics, oo nga, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon, pero pack lumalaban na foundation. Hello! So, ayan siya on my skin. O, diba? Ang ganda ng coverage nito. Alam nyo kung i-compare ko siya, ha? Para siyang L'Oreal Infallible. So, kung love mo yung L'Oreal Infallible, for sure. Yung fresh wear, ha? For sure, magugustuhan nyo rin to. Tingnan nyo naman. I love it. Okay, packaging. Plastic packaging lang siya. Ang price nito is 499 pesos. At ang laman niya ay 40 ml. In total, meron silang 10 na shades. Meron din siyang skincare benefits. Yun din, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. For its price, diba? 499. Tapos foundation, nasa ang ganda ng coverage. Diba? Parang sulit na sulit, diba? Made daw siya with 50% pure rose water. Soothing and calming daw ito. Para sa airbrush effect, gumamit kayo ng sponge. Okay, of course. Syempre, supportahan nyo po. Ang Blendy, o yan, Anklets Blendy. Ito yung 3 sides na Precision Blendy. So, bago namin yan. Para siyang extra softy. If you have tried the extra softy na Blendy namin, para siyang ganun, very soft siya. So, kung gusto mo ng airbrush finish sa inyong foundation, I highly recommend na yan yung gamitin nyo. And then, i-bounce nyo muna siya dito sa palad nyo. Same as brush. Once na masip-sip niya yung foundation, tapos, iba-bounce mo sa inyong face, sa inyong skin. Yung pag-disperse ng product sa skin, ang ganda. Kaya nga, mas preferred ko talaga sponge pagdating sa foundation. Gusto ko rin naman yung brush, pero parang pangtapos ko lagi is damp na sponge. I would say it's lightweight, pero pagdating sa lightweight, talagang winner talaga si Easy Active Foundation. May ma-feel ka, pero hindi naman siya bothering sa skin, especially sa skin, and once na mag-set, it's matte. So, warning lang sa mga dry skin, baka hindi nyo magustuhan to. Oo. Meron din pala siyang hyaluronic acid, vitamin E, Centella asiatica, niacinamide. Yan ang gusto ko sa foundation. Kung pwede nyo isingit yung mga skincare benefits na yan, why not? Very filtered din ang itsura niya. Tingnan nyo, oh. Halos hindi na makita yung pores ko. Ang ganda niya actually. And ito yung isa sa mga foundation na habang tumatagal, habang nag-oil up ka, parang mas lalo siyang nagiging dewy skin. Parang ganun yung effect niya sa akin. So, umpisa, matte siya. Pero once na mag-oil up and mag-blot na ako, parang nakikita na ulit yung glow ng skin ko, you know. Pero lumalaban pa rin yung coverage niya. Kaya nga, isa sa mga marirecommend ko na local brand ito, kasi mura lang siya pati, 499. Minsan nagsisale pa sila ng malaki, diba? Oh, ito nga pala yung scent niya. Kaya nga napansin ko, parang same sila ng L'Oreal Infallible kasi pareho sila ng amoy. So, kung naghahanap kayo ng kapalit ng L'Oreal Infallible Fresh Wear, ito yun. Alright, so, doon na tayo sa L'Oreal Infallible Fresh Wear. Di pa rin mawawala sa listahan to kasi first love ko to pagdating sa foundation. First love nga ba? Pero siguro yung matagal na relationship, long term. L'Oreal Infallible 24-hour fresh wear na foundation. Ang shade ko dito is Golden Sand. Kailangan pa bang sabihin kasi ilang beses nyo na ito nakita. Hindi ko na maalala kailan yun last. Nakailang bote na rin ako nito. Okay, packaging. Wala na akong ibang masabi kundi
It's nice. Yun nga lang, babasagin siya. Pero meron siyang pump. And excuse the pump kasi alam niyang gamit na gamit ko siya. Yun lang. Liquidy kasi siya. Yun ang problema pag may pump, tas liquidy. Ganyan na yung magiging itsura niya. Para may waterfalls dyan na tumagas. Ayan, oh. I'm not sure kung ilan yung total shades na available, pero parang nagpo-pull out na yung L'Oreal dito sa atin. Parang ang hirap na humanap ng shade. Bumili ako nung last time. True Beige, hindi ko siya ka-shade. Nakakainis. Golden Sand talaga ako. Ang hirap maghanap ng Golden Sand. Parang wala na rin. Kahit sa mall, wala na rin, ano. So anyway, ang price nito, hinanap ko, ang price niya is 696, pero ang regular price is 829 pesos. At ang laman niya is 30 ml. Medyo mahal siya na foundation, pero okay lang. Para sa akin, oo. Kasi first love ko to na foundation. Tingnan niyo naman, oh, pakak na pakak din yung coverage na. Buildable siya, ha. Ginamit ko brush, kaya mas intense yung coverage na binigay niya. Okay? So kung gusto niyo na medyo light lang, airbrush finish, like you said, blendy, okay? Sponge, ayan, damp sponge ang gamitin nyo. Light to medium coverage, okay? Ayan, kita nyo naman yung finish niya. Very blurring, halos hindi na makita yung pores, oo. And longevity, tumatagal siya, guys, okay? Tried and tested. Matte yung finish na, pero once na mag-oil up ka na, doon na magsisimula yung parang dewy. Actually, itong mga foundation na marirecommend ko sa inyo, habang tumatagal, ayun, mas nagiging okay. Unless kapag hulas ka na talaga, ha? Yung scent niya, same sila ng Detail Cosmetics, pero mas matapang ang amoy ng L'Oreal, okay? Siguro mga 4 hours, oo, average. On average, 4 na oras, dun ko nakikita na nag-oil up na ako. Okay siya, ha, sa textured skin. Hindi rin siya nagsisettle sa mga fine lines. It doesn't crease, it doesn't crack. Hindi siya nagsisettle sa visible pores natin. Well, sa akin, kahit wala akong primer, hindi siya nagsisettle. I love this one. And kahit sa mga event, ito yung ginagamit ko before. Oo, before. Kasi talaga sobrang love ko to. So, ayun lang. Hindi ko na masyadong pababain dito sa L'Oreal Infallible. Alam ko, umay na kayo dito. Let's move on sa next one. Ate Ann, ano yung pinaka maganda talaga yung coverage? Yung full talaga yung coverage. Hello, Tevian. Grabe guys, grabe talaga to. Kahit sa back cam, tapos naka-flash ka, ay, guy, ang ganda ng coverage nito. Ang lakas makaloko na makinis ka. Nakakaloka. Siguro ang nakita ko lang na problem sa kanya, guys, ha. Yung dito, sa may, dito. Kasi siguro sign of aging. Parang na-emphasize na dito yung visible pores at saka yung lines. Madali naman solusyonan yun eh. Moisturizer lang katapat niyan. Other than that, wala ka ibang problema sa kanya. Ang ganda ng coverage siya. At saka hindi kailangan mag-blot kasi ang tagal niya bago mag-oil up. Ito yung pinakamatagal talaga before mag-oil up sa skin ko. 8 oras. Minsan nakakalimutan ko pa. No caking, no cracking, no creasing. In total, meron silang 10 shades na available at ang price niya is 945. Nakasale siya ngayon. Pero ang regular price is 995 pesos. Ito yung pinakamahal, actually. Mataas ang expectation ko dito, knowing Sir Albert Corniawan, syempre, you know, a makeup artist yan ng mga celebrities, diba? So, yun lang masasabi ko. Itong foundation na to, parang makeup artist ang nag-makeup sa'yo. Meron siyang Northern Truffle Extract, may Silk Tree Bark Extract, Propanediol, Vitamin E. Yun yung skincare ingredient sa kanya. I won't say na this one is velvet finish. This is a full coverage foundation. Pero pagdating sa ano, guys, hindi siya ganun kabigat. Mukha siyang makapal, sa totoo lang. Kaya nga ginagamit ko sa kanya is damp na sponge kasi nga grabe intense talaga yung coverage nito. Kayang magtakip ng tattoo. Tingnan nyo nga, halos hindi na makita. Oh, kailangan pa ba ng concealer? Hindi na po. Pag in-apply mo nga siya, parang hindi ko na kailangan mag-powder. Sa totoo lang, kasi talagang matte yung finish na. Yun lang talaga. Ito lang yung area na problema ko sa kanya. Pero ayos lang, nagagawan ko naman ng solusyon. Ako, ginagamitan ko siya ng setting spray para, you know, mas maganda yung finish sa skin. Yun ang masasuggest ko pala sa inyo, ha? Kung gusto nyo tumagal ang inyong makeup, good setting spray, okay? Right now, I'm enjoying yung Get Ready With Me Cosmetics na Radiant. Actually, yung Radiant yung ginagamit ko kasi mas parang mas glowy siya. Mahal lang siya pero you get what you paid for. Tingnan nyo naman kung gaano ka luxurious ang packaging nito. Yung quality ng product. Wow! Wala akong masabi. Very flawless. I won't say na it's skin-like, pero ang lakas makaloko na makinis ka. Feeling ko nga medyo maputi pa sa akin si Nude. By the way, ang shade ko is Nude Medium 1. Feeling ko medyo maputi pa sa akin to. Pero, carry naman i-bronzer. Dito, sa tingin nyo guys, okay naman ano. Pero sa flash kasi parang
medyo maputi siya. Pero ayos lang. May white cast ng konti, pero ayos lang. No problem. Okay, so yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to. Alam ko medyo mahaba, pero sana nakakuha kayo ng idea if ever naghahanap kayo ng bagong foundation. Ano sa tingin mo ang magiging okay for you? Kaya marami na rin akong sinama para at least, guys, tried and tested ko na to, na wear test ko na to and all. And yung iba dito, years ko nang ginagamit. Kaya alam ko na ang mai-share ko sa inyo. And hindi siya pang budol, guys, ha. Actually, making this video para mas makatulong sa inyo, makatipid kayo if ever, you're eyeing this foundation, ay okay kaya to. Ay, hanap nga ako ng review and hopefully nag-pop up sa search nyo ang videos ko. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong request, feel free to comment down below. Baka meron ako hindi na isama dito na maganda pala, diba, na hindi ko pa natatry. Ayan, comment nyo sa baba so I can make a review. Thumbs up this video kung nakatulong po. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated every time meron tayong bagong review. And I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye!